Bukod kay Senator Robin Hood Padilla dyan sa Senado, isa pa rin po sa mga kakampi dito ni Kibuloy, itong si Senador Amy Marcos. Nako, ang pambansang ate. Ang pambansang ate, solid naman yan, DDS yan eh. So, ang kakampi ni Digong, syempre, kakampi niya rin yan. Kaya tulad ni Kibuloy. Kinabahan daw si Manang Ivy. Kinabahan dahil nandiyan daw po siya sa Davao. Kayo naman eh, PNP naman eh, bakit pinakaban niyo si Amy Marcos? Nandiyan siya sa Davao nung aarestuin sana itong si Kibuloy. Kinabahan siya. Parang napapadala si Amy Marcos sa Davao. Ano meron sa Davao? Na kay Beshi? Nagpupunta kay Beshi? Anyway, sinong kalaban? Sabi sa balitang ito ng Politico.com, no? Sinong kalaban? Amy calls Davao City a war zone after police raid on Kibuloy's properties. Wow, grabe ha. Ganyan, extension naman to si pambansang ate. Ganyan niya ilarawan yung pag-aresto na yan kay Kibuloy. War zone daw yan. Di ba pag war zone may putukan? Di ba kaliwat kanan may putukan? Maraming debris, maraming sirasirang mga gusali, etc. War zone. Ganyan po i-define ni Senator Amy Marcos itong pag-aresto kay Kibuloy ha. War zone, grabe naman si ate. OA naman masyado. Senator Amy Marcos has described as a war zone the situation in Davao City because of the Philippine National Police armed but futile search for fugitive pastor Apollo Kibuloy. Siguro, sino ba nagsabi ng isang araw? Yung isang senador, si Robin Padilla din natin nagsabi niyan, dapat diplomatic daw yung pag-aresto. Paano ba yan? Talk, 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 talk. Hello, pastor. Andyan po ba kayo, pastor? Hali po kayo, sumama po kayo sa presinto. Ganun ba gusto mo? Na pag-aresto? Kalma lang, baby, kalma, gano'n. Sabi niya nga, meron siyang pula at itim na langgam. Armado yun, ka-coffee. Ano yun? Di na-intimidate yung pulisya natin. Pero extension naman to si ate. War zone naman daw ang description niya sa lugar na yan. Marcos said she was in Davao City on June 10. Oo, nasaksihan niya. Na-judge, baka nakisyoso pa siya dyan. Na-judgean daw siya mismo saan? Sa Glory Mountain, sa loob ng Glory Mountain, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. So saan? Basta na-judge sa Davao. Kung di malinaw kung nasaan siya. Andiyan po siya sa Davao when the Philippine National Police Special Action Force o yung SAF and the CIDG raided the Kingdom of Jesus Christ compound to serve the warrant of arrest on Kibuloy, who is at large on child abuse and human trafficking charges. Anong ginawa na naman ni ate sa Davao? Parang madalas once a week ba? Aaminin ko ito, umamin na. Anong inamin? Umamin na, Amy Marcos umamin na. Aaminin ko. Dumaan ako sa Davao, eksakto nung araw na yun. Siguro natunugan niya. Arrestuin natin si Kibuloy, kailangan nandun ako, natin alam, no? Andun ako sa Davao at ako ay nasindak kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport. Sangkaterba yung mga SAF batalyon. Nakita ko yung dalawa. Tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone. May mga sniper pa sa tuktok ng building. Marcos said on Wednesday, June 12. Baka lang ibang event yan. Diba? Ako ay natakot. Talaga namang kakabahan ka ng todo. At yung Davao City, naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganoon? Kinakailangan ba talaga yon? Sabi ni Ivy Marcos. Parehas sila ni Tatay Digong Parehas sila ng mga sentimiento, parehas sila ng narrative ni Tatay Digong. Kailangan babyhin si Kibuloy. The senator who is allied with Kibuloy's friend, former President Rodrigo Duterte, said it was an overkill for the PNP to deploy its armed troops to search for Kibuloy in a coordinated operation that day. The KOJC claimed that some of its missionaries were hurt as they were barricading the KOJC compound during the tense standoff with the police. Ayan, may nasaktan naman pala. Pero sabi ng PNP nung isang araw, wala pong nasaktan. Pero sa Kingdom of Jesus Christ, may nasaktan. Ano to? Self-inflicted ba yan? O sinaktan ng pulis? Pero parang may nakikita kung binubomba ng bombero ang pulis ng mga followers ni Kibuloy. Parang baliktad. Marcos questioned the police raid without a search warrant. Pwede ba yun? Walang search warrant? May warrant of arrest na nga She backed former President and KOJC Property Administrator Duterte's statement that it was overkill for the police to use excessive and unnecessary force in serving the arrest warrant at a place of worship. Ang balita ko, may warrant of arrest pero walang search warrant. So, maraming nagtatanong, alam ko naman na siguro, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, kaya nila ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte. Saan ba sila nagpunta? Di ba property ni Kibuloy yun? Kung may warrant of arrest ka, obvious naman, saan ka pupunta? Puntahan mo yung mga properties niya.
Diba? Tutok-tok-tok ka naman dyan eh. Oh, baka ibang tinutukoy niya mga search warrant kasi dyan sa Tamayong napakaraming bahay. Pinuntahan ba nila yung mga hindi bahay ni Kibuloy? Yun din ang sinasabi ni Duterte. Dinadaan nila sa technicalities, natatandaan nyo? Nung sinabi ni Digong na si Kibuloy, nandiyan sa Tamayong ba yan, Barangay Tamayong, sabi niya imposibleng mahuli yan dahil sa dami ng bahay na nandiyan. Totoo naman, kailangan mo ng search warrant. Kung hindi niya bahay yun, ikot-ikot lang yan si Kibuloy. Siyempre, poprotekta siya ng mga miyembro niya. So, mahihirapan talaga ang PNP. O ang ginawa ngayon, nagpunta sa mga properties ni Kibuloy. O saan mo kasi isi-serve? Yung warrant of arrest na yan. Hindi punta kayo dyan. Ang problema, hindi ka pa nakakakatok dun sa gate. Haharangin ka na ng mga supporters. O, paano mo ba sa-serve yung warrant of arrest dyan? Huwag nang idaan sa pananakot at sa karahasan, sabi ni Amy Marcos. Wow, parang bagay ito kay Digong noon. Huwag nang idaan sa pananakot at sa karahasan, sabi ni Amy Marcos. Parang nakakapagtaka recently, ha? Parang yung mga statement nyo ngayon against doon sa estilo ni Digong nung siya'y nanunungkulan. Hindi ko alam, ha? Pero bakit ganyan kayo? Nag-iba kayo ng tono, ha? Nag-iba kayo ng narrative. Pero nung panahon ni Digong, hindi niya nagawa yan. Siyempre, kaalyado nyo, expected naman natin yan. Pero maging patas naman kayo. Tingnan nyo yung standard ninyo. Yung panahon ni Digong, hindi nyo ma-question yung puna ng mga liberal na vina-violate ni Digong itong human rights. Ang daming Pinas lang, oh. Kumusta ang human rights dyan? Maging ang international community, napansin nila yan. Tapos ngayon, ito kayo ngayon. Human rights violation daw. Arresto yung pugante, ha. Ma'am Olive Lopez. Ma'am Olive Lopez, happy viewing po sa inyo. Kay Teresita Bihasa, good evening ka coffee, happy blessed weekend. Kay Gemini Star, Amy Duterte na ba? Dati na lang. Edel Toto, Baldueza, tama daw po kayo, sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Kay Zulet Malonzo, hindi naman siguro kailangan ng search warrant, wala naman silang hinahanap na pieces of evidence. Kung hulihin nila si Kibuloy, kaya warrant of arrest. Exactly. Yun din ang punto ko. Pero kung hindi bahay ni Kibuloy yun, kung hindi niya property yan, kailangan talaga ng search warrant. Walang authority ang mga pulis na basta-basta na lang pumasok dyan. Diba? Hindi na technical sila dyan. Property ni Kibuloy yun eh. Malamang, una mong pupuntahan dyan. Kung may warrant of arrest ka, una ka doon pupunta. Magtanong-tanong ka dyan. Nandiyan ba si Kibuloy? O kung ano man yan, imbestiga sa presinto, etc. etc. Obvious naman yun. Pamilya Galvez, please like the video mga ka-coffee. Thank you. Kay Australia, Diyos, gandang gabi ulit mga ka-coffee. Magandang gabi rin po sa inyo. Thank you for tuning in. Isuko na lang nila si Kibuloy, aka Mang Kanor. Bakit nila tinatago ang rapist at wanted, sabi ni Alfredo Castillo. Exactly. Hindi tapos ang problema, di ba? Mabawasan ang problema at magkakaroon na ng opportunity. Itong si Kibuloy, na linisin yung kanyang pangalan at ipagtanggol ang kanyang sarili dyan sa korte. Yun lang naman yun eh. Hanggat hindi sumusuko yan, medyo magulo-gulo pa rin yan. Ayaw nyo sumuko eh. Di ba? Yung problema sa inyo dyan. Danny Dolphin, human rights, unahin niya muna yung amo niya na si Duterte sa AJK. O yan nga, local stalking na, ika eh. Anong nangyari dyan? Panahon ni Digo. Mami Lou, RD, thank you sa pag-like. Ay, ka-coffee, baka di pa kayo naka-like at sa Facebook, YouTube natin, sa video natin ito. Basta kayo na nagka-coffee, pa-like lang po yan. Click lang po yung like ng video na yan. Nandiyan po sa baba. Click lang po ninyo yung like na yan. Nasa Facebook po kayo, click lang po, follow lang po kung nasa Facebook kayo. Follow or like. YouTube, like lang po. Nakakabilib ang talino ng Robin na yan, ha? Palakpakan natin. Ayan, palakpakan daw sa Robin Hood. Kasi imbestigahan niya ang paghuli sa isang pugante. Yang ding Amy Marcos, lagi nag-aala Poncio Pilato. Lagi naguhugas kamay sa mga Duterte na inosente siya sa mga aksyon ng kinauukulan, sabi ni Sir Jonathan Barowa. Noel Sadunga, lumitaw ka kasi Kibuloy para dililitaw na walang alam sa batas ang nagtatanggol sa kanya. Yun lang, ang dami namang kaibigan, mga senador, influential eh. Amy Marcos, Robin Padilla, sino pa yan? Senator Bongo, si Tolentino. Dami yan, convince nyo, text nyo, pare, suko ka na dahil gumugulo lang. Ikaw naman may kasalanan in the first place dito. Ikaw yung respondent dito sa reklamo na yan. Di ba? Ganun lang yun eh. Hindi tapos ang problema, parang kinukonsente nyo pa eh. Ay, si Robin, wala kang silbi sa Senado. Ayan, magkagawad ka muna. Estela Rosal. Ricky Guerrero, sayang na naman ang oras ng Senado dyan. Ayun na nga, mangyayari dyan. Baka nga makita pa natin si Morales dyan eh.
Baka imbitahan pa si Morales diyan at sabihin nandiyan din siya sa Davao nung oras ng pag-aresto, parang si Amy Marcos. Ayan, witness sila diyan. Baka pumunta pa yan diyan, ipatawag pa yan sila diyan. Ninita Floro, Sir Ka-Coffee, good evening. More power to you, Sir. PBBM supporter always. Thank you, Ma'am Ninita Floro. Kay Dante Ibo, baka nga si Super Ate pa nagbalita na aresto si Kibuloy kaya nga nagpunta ng Davao. Napapadala si Manang Amy dyan sa Davao. Parang balik-balik siya na. Ano yan? Kampanya ba yan? Hindi, nangangampanya. Nag-iikot yan Ka-Coffee kasi syempre senatorial na ito eh. Tatakbo yan sa pagka-senador eh. Re-electionist. Itong si Amy Marcos kaya nag-iikot-ikot na yan sa kung saan-saan. Natimingan niya pa yung pag-aresto kay Kibuloy. Nandiyan. Ang problema, may mga nag-tip dyan. Oy, may paparating dyan. Oh. Sa airport pa lang eh. Oh, nakita na rin. Nakamonitor sila dyan. Oh, may paparating dyan. Oh, kalas-kalas na. Edel Toto Valdubesa. Oy, akala ko ba, sabi ni Kibuloy, dalhin ang kaso sa korte. Bakit kayo nagtatago siya? Sinungaling talaga, sabi ni Edel. Natatandaan ko yan. Natatandaan ko yan. Sabi, sa proper court, di ba? O yan, sinampala sa korte. Ngayon, wala na. Di man lang mahiya, ipinagtanggol ang kriminal, sabi ni Carol Peterson. Wala pa namang finality, no? Pero may probable cause. Kaya nga may iwanan ito para dyan, eh. Si Celia Peña, kaka-high blood itong Robin na ito, ha? Yun na nga, Ram J. Negros Island, ay present Ka-Coffee. Thank you, nakaantabay po sa atin. Kay Candy Vaniegas Wilkinson, nasa Facebook. Kay Alan Canyazares at kay Carol Peterson, thank you for tuning in dyan po sa Facebook. Pasuyo na lang Ka-Coffee ha, palike lang po ng follow sa Facebook. Nasa YouTube, click lang po ng subscribe at ilike lang din po ang video na yan. Kuha na ng kape kayo Ka-Coffee at move on tayo sa ating next topic.